Alleluia. Pinagkasundo ni Kristo ang Diyos at mga tao, kaya't napatawad tayo. Alleluia, 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 alleluia. Sumainyo ang Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, umalis ang mga Pariseo at nag-usap-usap kung paano ipapapatay si Jesus. Alam ito ni Jesus kaya't umalis siya roon. Maraming sumunod sa kaniya at pinagaling niya ang lahat ng may sakit. Ngunit mahigpit niyang ipinagbilin sa kanila na huwag ipamalita ang tungkol sa kaniya. Nangyari ito upang matupad ang sinabi ni Propeta Isaías. Naririto ang lingkod ko na ako rin ang humirang. Minamahal ko ng labis, lubos kong kinalulugdan. Ang banal kong espiritu sa kanya ay ibibigay. Sa lahat ng bansa, ibabadhay katarungan. Hindi siya nakikipagtalo, mahinahon kung mangusap. Ang tinig niya sa lansangay, tinig lamang na paanas. Hindi niya puputulin yaong tambong na kahapay, ni hindi rin papatayin ang umaandap na ilawan. Hanggat ito'y katarungay, mapagtagumpay niyang ganap, at ang pag-asa ng tao sa kaniya ay ilalagak. Mga kapatid, ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Jesucristo. Magsiupo po ang lahat. Magandang tanghali po sa lahat. Ngayon pong 12:24, kayo ba ay may binabalak na masama? Kayo ba ay nagdarasal para sa ikasasama ng iba? O baka pagkatapos niyong magsimba, kayo ay magtitirik ng itim na kandila at isusumpa ang kaaway mo. Ngayon pong 12:24, 30 seconds, kalimutan nyo na yan. Alisin nyo yan sa inyong isipan. Dahil ang nagbabalak ng kasamaan ay susumpain ng may kapal. Bakit po? Dahil ang masama ay nanganganak ng mas maraming masama. Pero ang mabuti ay nanganganak ng mas di mabilang na mabuti. Kaya bilang Kristiyano at tagasunod ni Kristo ng ating Poong Jesus Nazareno, palaging mabuti ang ating gagawin upang manganak ito ng mabuti at maranasan natin ng mabuti ang mabuting Diyos. Sa ating ebanghelyo, ano ang plano ng mga Pariseo at na nag-uusap-usap sila upang ipapatay si Jesus? Bakit gusto nilang patayin? Una, dahil sa inggit. Kaya po nakamamatay ang inggit. Ang mga taong palaging naiinggit sa dahilang hindi natin alam ay may masamang palaging binabalak sa iba. Ito ang sitwasyon ng Ebanghelyo. Ang mga Pariseo ay nagbabalak patayin si Jesus
dahil sa kanilang inggit sa taong wala namang ginawang masama sa kanila. Kung hindi magpagaling ng mga may sakit, magpalayas ng masasamang espiritu at magpahayag ng mabuting balita. Ito ang dahilan. Kapag mabuti ang iyong ginagawa, mas maraming taong naiinggit dahil mas gusto nila masama ka rin sa paningin nila. Ang ebanghelyo na ating narinig ay halin sa ebanghelyo na atin ding sinusundan upang ipakilala kung ano ang Mesiyas na ating inaasahan. Kaya si Propeta Isaías na binanggit sa mabuting balita ay nagpapakita ng pagtupad ng pangako ng Diyos sa kaniyang walang hanggang awa at kabutihan. Siya ay minamahal at kinalulugdan. At kung ano ang ibinigay sa kaniya ng Ama, yun din naman ang ibinabahagi ng anak sa atin upang tayo naman ang magbahagi nito sa iba. Kaya po, ang ebanghelyo ay pagpapakita ng pagtugon ni Jesus sa kaniyang misyon na walang ibang ipapadama sa iba kung hindi ang kaniyang pagpapagaling at ang kaniyang mahigpit na bilin na ating dalhin sa ating puso. Tayong lahat ay deboto at ang deboto ay palaging totoo sa kaniyang ginagawa at sa kaniyang buhay. Imbis po na manalangin tayo ng masama para sa iba, ipanalangin natin ang masama na sila'y maging mabuti upang sila din naman ay makakilala sa tunay na Diyos. Dahil ang kasamaan kailanman ay hindi magtatagumpay kahit na ito ay tunay na nakasasakit sa iba. Subalit ang taong namumuhay sa kasamaan, kahit anong panalangin ang kaniyang gawin, araw-araw pa rin niyang madadama ang sakit dahil ayaw niyang palitan ng pag-ibig ang kaniyang nasa puso. Kaya po sa araw na ito, sa pamamagitan ni Propeta Mikas, ipinapakita sa atin na walang lugar ang mga taong nagbabalak ng kasamaan para sa iba. Dahil ang biyayang ibibigay ng Diyos ay hindi makararating. At kung tayo man ay may biyaya ng inaasahan, tayo man ay may biyaya ng nadarama, ito ay unti-unting tatanggalin ng Diyos sapagkat hindi tayo marunong tumingin sa tunay na kalooban ng tagasudod niya. Kaya po dinadala tayo sa katotohanan ng Ebanghelyo na wala tayong ibang panunundan kung hindi si Jesus na siyang tunay na imahe ng pag-ibig at ng awa ng Diyos. Damhin po natin ngayon ang biyaya at pagmamahal ng Diyos. Pagpalain tayo ng poong may kapal.